at tapos meron kayong resident psychiatrist na pagka may misis na talagang bigat na bigat, walang mapaghingahan ng sama ng loob, dial 4K. Di ba? Dial 4K. Ganda ng suggestion po, Sir Henry. Pag-aaralan po natin how we can do it. Isa siguro mag-pilot po tayo, makipagtulungan tayo sa mga existing na health facilities kasi meron silang pasilidad or kung anong meron dyan. Tignan po natin, i-incorporate po namin kasama, rest assured that kasama po yan sa ating mga pinag-aaralan as part of the advocacy of parang kami na ni partner na magbuboses. Problemado ka ba? Ay, welcome to 4K Hotline. Yan. Pwede na yung Press partner. 1. Diba? Nag-practice na ako, ma'am. Sige, ma'am, no charge. Basta kayo. Ako na magbubio ng plug. Problemado ka ba sa babaero mong mister? Ay, Diyos ko. Dial 4K. Anyway, ma'am, good luck sa inyong mga magagandang advocacy at layunin sa Kongreso at kami kaisa ninyo sa nananalangin at naghahangad na magtagumpay kayo sa inyong pong mga misyon para sa mga kababaihan. Good luck po, ma'am. Maraming salamat po, Sir Henry. Ma'am Karen, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. Si ma'am si Congresswoman Iris Montes ng 4K Party List. Anyway. Ikaw ba'y nangangailangan ng tulong? Dial. Ikaw ba'y 4K. Ikaw ba'y nalolongkot? Ay, ano ba yan? Iba naman yan. Ikaw ba'y nangongolela? Pero maraming wala ka bang ganyan, makasama? Gusto mo ng multo, sige. Ikaw ba'y nilalamig? Mag-jacket ka kasi. Diba? Ganun yon. Pero marami na rin ganun. Alam mo yung mga suicide hotlines? Mahalaga yan. Ikaw ba'y kulang sa dileg? Kung kayo mag-garden ka. May depression, di ba, partner? Lalo na ngayon, mental health, kailangan nyo ng kausap. Mayroon tayong mga hotlines na ganyan. Baka makakatulong ito na Dial 4K. Diba? Ganda. Bago pa umabot sa point na talagang hopeless na po tayo. Diba? Anyway, so pero balikan lang namin ang bagay ni partner, yung mga suggestion na huwag niyong ipasara, lagyan niyo lang ng peg na 5,000 para hindi makapag-online. Alam mo, partner, para hindi accessible talaga. Pero ang problema ko riyan, partner, ang isang suga pa sa sugal, gagawa ng paraan yan. Baka para magka-5,000 pangtayayan initially. Pwedeng magnakaw yan, mang-hold up. Ayun pa. Diba? At baka mauwi pa sa pagpatay. Sapagkat gusto niya makalaro, wala siyang 5,000. Magnanakaw siya sa karinderya, sa bakery, mang-hold up siya ng taxi, mang-hold up siya mamamasok siya ng bahay para na magkaroon siya ng 5K na initial na puhunan. So, siguro pula is pula, itim is itim, puti is puti. Bawal kung bawal, hindi kung hindi. Pero ako partner talagang pagdating sa sugal. Antay ka, no? Pagdating kasi sa sugal. Kasi may sabihin na natin, may dahilan din kung bakit inaalaw. Kunyari, may pagcore tayo, di ba? That's gaming. May kasi siya, may income eh. Yun yung realidad, partner. May income, may kita ang gobyerno. So, pero kasi kailangan kung gugustuhin man ito, yung ibang bansa naman, ito naman talaga yung business nila, di ba? Ay, yung business, kunyari Macau, kunyari, ganon. Daming mga casino doon. Pero kailangan din yung gobyerno, ang kanilang trabaho ay balansehin kung gusto nila na meron nga legal na gambling, di ba? Marami kasi ang dahilan kaya pinapapasok natin ito mga ganito para makalikom tayo ng pondo. Ang problema eventually, madalas, sa kagustuhan nating makakalap ng pondo, panggastos sa serbisyo sa tao, ang ikinukulateral natin ay ang moralidad ng maraming Pilipino. At hindi lang yon, yung pagkawasak ng pamilya, ng buhay ng mga nalululong sa sugal. Mind you, talagang anuman po yung sugal na yan, addicting po yan sapagkat sa una, papanalunin ka, bibihagin ka, hanggang sa mahuk ka na ng mahuk. At pagka ikaw ay nananalo na, babawiin naman unti-unti, so hahangarin mo uling makabago. Di ba kaya nga meron na tayong mga kasino na pinapayagan naman. At kahit dyan sa mga kasinong yan, marami rin ang nalululong.
Ano siya Nagkakautang-utang. Ano pa tawag doon? Under the control of PAGCOR yung mga casino, di ba? Walang pero problema meron pa rin tayong nababalitaan ng mga kamag-anak na ang laki ng utang dahil sa casino, di ba? Kanya nga, di ba? Yung mga pupunta riyan minsan pag uwi, naka-grab na lang o naka-taxi. Ginawa collateral yung kasi kotse. Kasi may mga nag-aabang dyang mga partner. May mga loan shark na nag-aabang dyan. Correct. O wala kang bantaya, kotse mo. Ayun na. Kasi isang lamo sa akin mga 2 million yun. Pero pwede mong papatulan mo na kahit 1 million lang kasi gusto mo makabawi. Yung value, no? Di ba? Meron ko naalala, hindi ko lang kung sino nagsabi sa akin. Sa Singapore naman, meron dong mga gambling, pero ang mga Singapore, correct me if I'm wrong, yung mga OFWs natin, yung mga nakikinig at nanonood, tama ba ang pagkakaintindi ko? Sa Singapore, pag Singapore citizen ka, bawal kang pumasok sa mga casino. Casinos there are for foreigners, for tourists. So, they're safeguarding yung families, yung moral values nila, yung country nila as a whole, parang ganun. But at the same time, gusto pa rin nila yung may kita, may income from that industry. Tama po ba? Mga taga-SG dyan, mga OFWs, hello? Kasi partner, dito sa Pilipinas, bawal mag-casino rito ang mga government officials, elected or appointed. Ay, nahulala ko. Ha? Sleepers. Pero partner, kaya nga yung iba dumadayo saan? Saan? Sa Macau. Sa abroad. Sa abroad. Doon sila doon sila sa Las Vegas. Sino na yun? Yung doon official na kumalat yung video. Sa Las Vegas sila nagsusugal. Hindi naman bawal at hindi naman sila saklaw ng batas. Dito bawal. Kanya, wag na nating itaya ang moral ng Pilipino at isadlak sa ganyang pagkakasala. Marami naman partner pwedeng pagkakitaan ng gobyerno na pwedeng buwisan ang problema lang kaya hindi magkasya yung buwis na nakukolekta, kinukurakot kasi. Mas marami pang napupunta sa bulsa. Sabi ni Senator Ping, partner, na naman si Senator Ping. Bilyon na naman ang binabanggit niyang pork barrel ng mga congressman at mga ilang senador. Isipin ninyo, buwis tayo ng buwis. Napupunta lamang sa mga ganyang klase po ng pangungurakot. Pagkatapos para makakalap tayo, pang-augment dun sa kinurakot, magbibigay tayo ng kalayaan sa mga online gambling na ganyan. Na pag ang isang tao't Pilipino nahook na dyan at na-addict na, isa pang kinakargo ng ating gobyerno. Problema na ating lahat. Hindi ba? Napakasama po niyan. Wag na I don't know kung anong posisyon ng Malacanang ng presidente rito. Wala pa tayong naririnig. Ano ba ang posisyon ng Malacanang dyan sa online gambling na yan? We have yet to hear. Sana no to online gambling mo. Kahit ano pa ang sabihing buwis na ibinibigay niya sa bayan. Balansyado. Samantala, ano na tayo? Kadikit sa linya promo na tayo. Ati Josa, narito na ang ating kadikit sa linya promo. Dikit-dikit na swerte, kadikit ng DZRH sticker. Dahil eto na ang kadikit panalo, tawag pa premyo sa inidikit sa Tag-Init Sticker La Cash Promo. Sa mga nagpadikit ng DZRH sticker sa kanilang sasakyan sa inidikit sa Tag-Init, eto na ang bonus round. Dahil pag kayo aming tinawagan at nakasagutan tama sa aming katanungan, instant 1,000 pesos ang inyong mapapanalunan. Ay, bigla ako gulat naman. Hello po, magandang gabi. Sino po ang nasa linya natin ngayon? Joel Luis po. Hi, Sir Joel Luis. Taga saan po sila? Taga Calamba, Laguna po. Ay, napakalapit lang. Parang ano siya, no? Parang celebrity. Joel Luis. Oo nga. Para daw po kayo. Ang pangalan ng... Artistahin, siguradong... Artistahin, sa isang telenovela. Palagay ko, habulin ito si Joel. No? Ilan po bang inyong asawa, Sir Joel? Isa lang. Isa lang po. Testing ko lang naman. Pero ilan ang mga girlfriend? Wala po. Tamang sagot. Pero ilan ang naging ex ninyo bago kayo nagpakasal?
Apat lang. Sabi ko sa iyo. Talagang inisip pa niya eh. Sabi ko sa iyo, ano to eh. Apat lang. Mr. Suave rin ito eh, ng Laguna. Joel! Ito na ang ating katanungan, sir. Sige partner, tanungin mo na. Ano ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas, una sa Pilipino ang magsa-celebrate ng 86th year anniversary? DCRH po. Correct! Mr. Suave, thank you very much, Sir Joel. Meron kayong 1,000 pesos. Papadala po namin sa iyo via GCash. Thank you, Sir Joel. Wag mo nang babalutuhan ng mga ex-bot, kulang pa, ha? Yaman mo na sila, move on na. Masaya na si Sir Joel. Joel, sa thank kanyang you. minamahal na misis. Batiin mo naman si Mrs. Wala na siya. Wala na si Joel. Sabi niya, uwi na ako. Uwi na ako kay Mrs. kasi may 1,000 na ako eh. Pampagod chat. Thank you, congratulations Joey Luis ng Calamba, Laguna for winning our 1,000 pesos. Yay! Yan, hindi yan nakita ninyo. Yan mga ganyang premyo, hindi yan sugal. Talagang yan ay pasasalamat namin sa ating mga taga-tangkil. Baka isa rin kayo, kaya lagi makinig at baka kayo matikitan at matawagan. Correct. Uy, at meron tayo sa, ayan, sa 15. Oy, dahil sa 86 years ng DCRH sa Martes, July 15, invited ho kayo sa aming Grand Stickering Campaign. Dalhin lamang po ang inyong mga sasakyan sa DCRH parking lot sa Soto Street sa CCP Complex. Sa Martes, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi at magpadikit ng DCRH sticker sa inyong sasakyan. Pwede kayo manalo ng instant premium na cash or grocery. Plus, may libreng palugaw at pagupit pa. Pwede ba tayong pumila dyan, partner? At massage, doon ako sa massage. Sa mga Cambio King na Ako gusto ko yung grocery. At saka pera. Sa massage ako. Okay. Yun, punta na mga Kita-kita driver po tayo. Mga driver, dalhin lang inyong mga sasakyan dito sa Martes. See you soon. 7 a.m. to 11 midnight. Alright. 11 midnight. 11 ng gabi. Salamat po na marami sa inyo. Sumayin nyo na po ang ating programang Balansyado. Aba, lagi naming lambing ni partner Karen sa inyo. Tumulong, magmalasakit. Agapayan ng mga mahirap nating kababayan. Salus Populi. Est Suprema Lex, the welfare of the people. It's the supreme law. Ako ho si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Susunod na po ang usapang legal. I think si Attorney Rina ba? Ang oo po. Tama. Si Attorney Cam, kasi wala siyang topic, so surprise na lang. Si Attorney Cheryl Adami Molina, susunod na. Bye! This time check is